automatically and sequentially ay mag-activate itong mga contactors na ito with timers. Okay po, so sana nasusundan po ninyo para naiguguhit po ninyo ang schematic diagram nito. Magandang buhay po sa ating lahat. Welcome pong muli dito sa bago nating video tutorial. Sa tutorial po natin ngayon ay nais kong i-share sa inyo ang basic wiring connection ng mga timers na ito. Gagamitin po natin ang isa sa auxiliary contact nitong timer with logic sequential operation. Basic wiring connection po ang gagawin natin ngayon with magnetic contactors. Pag gaganahin natin ang mga contactors na ito automatically and sequentially with these timers at preset time value. Kaya sa wiring tutorial natin nitong sequential operation of timer ay gagamit tayo dito ng 3 contactors. At ang bawat isa ay may kanya-kanyang timer. Pneumatic timer po ang gagamitin natin. At ang isa sa pneumatic timer na gagamitin natin ngayon dito sa ating tutorial ay ito pong ni-repair natin o ginawan natin ng video tutorial. Kaya sa mga hindi pa po nakakapanood ng video tutorial natin kung paano mag-repair nitong pneumatic timer, panoorin nyo po yon. Tiyak na kayo po ay may matututunan. And for demonstration po ay gagamit lamang tayo dito ng isang overload relay. Pero sa mismong aktual nitong motor control na ito ay may kanya-kanyang overload protection ang bawat circuit ng mga contactors na ito. Gagamit lamang tayo dito ng 2 push button. Isang stop push button at isang start push button. Ito naman yung mga pilot lamp or indication lamp na gagamitin natin para dito sa mga contactors na ito. At sa tutorial po natin ito ay nais ko po na magkaroon kayo ng participation sa paraang kayo mismo ang gagawa ng schematic diagram na aking wawiringan ngayon. Bali habang winawiringan ko po ang mga contactors na ito with these timers, ay susundan nyo lamang ang wiring connection na aking gagawin para kayo ay makagawa ng sarili ninyong schematic diagram. Okay po? So napakagandang training tutorial po nito, lalo na sa ating mga kaibigang electrician na nag-uumpisa pa lamang mag-aral nitong motor control. Kaya panoorin nyo po ang mga video tutorial na aking isineshare dito sa ating channel. Ito po ay pre-training tutorial. Huwag lamang ninyong kalilimutan na i-hit ang subscribe button at notification bell para ma-update kayong palagi sa bawat tutorial na aking i-upload. At salamat din po sa inyong walang sawa at patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. So umpisa na po nating wiringan itong mga contactors na ito at maging itong mga timers na ito. Mapapansin nyo po dito sa ating contactors ay mayroon na pong wiring itong A2 side nitong holding coil ng contactor. Connected po ito from A2 to A2 at connected po dito sa load side ng control circuit breaker. At maging itong mga pilot lamp or indication lamp, connected ito parallel dito sa A1 and A2 nitong magnetic contactor. Na ang ibig sabihin po niyan ay once na mag-energize itong contactor na ito ay gagana po itong indication lamp natin. Okay po? So basically nag-uumpisa ako palaging mag-wiring dito sa line 1 load side nitong control circuit breaker. Connected dito sa overload relay tripping contact na number 95 and 96. So i-connect muna po natin ito dito sa line 1 at dito sa number 95 ng overload relay. May mga nakaredy na po akong wires or conductors na iwa-wiring o gagamitin natin dito. So, i-connect po natin ito dito sa line 1 load side at dito naman po sa 95 nitong overload relay tripping contact. So, ayan, i-connect na po natin. Then, isunod natin itong number 96 na ito ng overload relay tripping contact. Connected ito dito sa stop push button. So bali connected na po ito dito from stop push button to start push button. At mayroon na rin po tayong nakareding wire na i-connect naman natin dito sa contactor. Okay po. Set aside natin ito dito. Maya-maya natin ito gamitin.
number 96 nitong overload relay. Ito pong 95 and 96 ay NC contact. Okay po. So ito namang isang terminal point na ito ng stop push button ay i-connect natin dito sa NC contact ng contactor na ito. At bago ko po makakalimutan, ito pong mga contactors natin ito ay may level na KM1, KM2, and KM3. At dito naman po sa timer natin ay mayroon itong level na timer 1, timer 2, and timer 3. Okay po. Connect natin ito dito sa NC contact nitong KM2. At ito naman pong isang terminal point na ito na NC contact KM2 ay i-connect natin dito sa holding coil A1 nitong KM1. Okay po. So, na-connect na po natin from NC contact nitong KM2 connected dito sa holding coil A1 nitong KM1. Okay po, so ang dali lang sundan o ang dali lang gawan ng schematic diagram. Ngayon, ang isusunod ko po rito ay itong maintaining contact nitong contactor na ito. So, bali gagamitin natin ang NO contact nitong mga contactor na ito as maintaining contact. Ito yung NO contact number 13 and number 14. At yung isang contact point nito ay gagamitin natin na pinaka-common point dito sa circuito ng maintaining contact. At the same time ay i-connect din natin dito yung isang contact point nitong timer or pneumatic timer na NO contact. So itong number 67 and number 68 dito sa pneumatic timer na ito ay i-connect din natin dito sa pinaka-common point nitong NO contact ng contactor. At itong tatlong timer na ito ay i-connect natin dito sa contactor. At yung pinaka-common point nito ay i-connect din natin dito sa NO contact nitong contactor. Okay po. So, i-connectan na po natin. Ito yung pinaka-common point nitong NO contact dito sa contactor. And then i-engage natin itong timer dito sa contactor. Timer number 1. Timer number 2. At ito naman ay timer number 3. Connected sa KM3 contactor. So ito yung NO contact dito sa timer. Yung isang contact point nito ay magiging pinaka-common point dito sa timer at i-connect po natin yan dito sa common point nitong NO contact ng contactor. Okay po. So na-i-connecta na natin yung pinaka-common point dito sa timer. I-connect naman natin ito dito sa common point ng NO contact. Sundan nyo lamang po itong wiring natin para maiguhit nyo ang schematic diagram nito. So sa ngayon, gumamit tayo dito ng NO contact sa bawat contactor na nakakonekta ito dito sa timer. At yung isang point ng timer at isang contact point nitong NO contact ay nakakonekta lamang po siya. Okay po. Ngayon, ang isunod nating i-connecta ay itong isang wire galing dito sa control station natin. Pwede rin natin yang i-connect dito sapagkat ito naman ay magkakakonekta sa bawat isa. Ngayon sa part ko ay mas maluwag akong mag-connecta rito kaysa sa point na ito. Okay po. So ang ginagawa po natin ngayon ay maintaining contact nitong contactor. I-connect ko itong isang point na ito, itong side na ito dito sa start push button. So na-connect na natin dito sa side ng push button. At dito naman sa side na ito ay i-connect natin. So okay na po, parehas na natin na i-connect yan dito. And then ang isusunod po natin ay itong isang terminal point nitong NO contact
dito sa contact. I-adjust natin ng konti para makita nyo. I-connect naman natin itong isang terminal point ng NO contact na ito ng contactor dito sa isang terminal point nitong timer number 3. Okay po. So habang winawiringan ko po ito ay iginuguhit naman po ninyo ang schematic diagram nito. Okay po. So bali ito po yung connection natin dito. Ito yung isang terminal point ng NO contact connected dito sa timer number 3. And then i-connect din po natin ito dito sa isang terminal point na ito ng start push button, which is connected dito sa NC contact nitong KM2. Okay po. So okay na po, na-connecta na po natin ito dito. At sa simpleng diagram po natin ay bali ganito lamang po yung ginawa natin. Basic diagramming po natin itong maintaining contact na ito. So bali ito yung NO contact ng contactor. At itong isang wire na ito ay connected dito alinman sa terminal point na ito ng stop push button at start push button. Ito po yan. So kung iti-trace po natin, ito ay connected dito mismo sa NO contact na ito. Dahil ito pong common point ng timer at common point nitong NO contact ay nakaloop lamang, which is connected dito mismo sa circuito natin ng maintaining contact. At ito naman pong isang terminal point na ito ng NO contact ay connected naman po sa isang terminal point ng start push button. So bali, iti-trace po natin yan ay connected po ito dito sa start push button. Okay po, so ganyan lamang po kasimple yung circuito natin ng maintaining contact. Ang isunod naman po natin ay itong isang terminal point nitong NO contact ng KM2. Ito po yan. So i-connect po natin ito dito sa isang terminal point nitong timer number 1. So i-connecta na po natin itong NO contact nitong KM2 dito sa isang terminal point na ito ng timer number 1. So okay po, na-connecta na natin. Ito po yung kinonekta natin dito, isang terminal point nito, timer number 1, at dito sa NO contact nitong KM1. And then ang isunod po natin ay ito naman pong NO contact nitong KM3, connected naman dito sa timer number 2. Ito sa isang terminal point na ito ng timer number 2. So okay po, na-terminate na po natin itong isang terminal point na ito ng KM3 NO contact dito sa timer number 2. Okay po. And then ang isunod po natin dito ay itong NC contact nitong mga contactors. Unahin po natin itong KM1 NC contact. So bali ito pong isang terminal point na ito ng NC contact nitong KM1 ay i-connect po natin ito dito sa isang terminal point na ito ng timer number 2. Okay po. So unahin kong i-terminate ito dito sa NC contact na ito ng KM1. And then dito naman sa isang terminal point na ito ng timer number 2. So na-terminate na po natin ito dito. Ang isunod po natin ay itong isang terminal point na ito ng NC contact, connected naman dito sa A1 nitong KM3. Okay po. So unahin kong i-terminate dito sa NC contact nitong KM1. Okay. Then isunod natin dito sa A1 nitong KM3. Yan, na-terminate na natin parehas. So bali ito po yung i-connecta natin dyan. Itong isang terminal point na ito ng KM1 NC contact, at ito naman yung A1 nitong KM3. At ang isunod po naman natin ay itong NC contact nitong KM3. Itong isang terminal point na ito ay connected po ito dito sa timer number 1. Okay po, so sana nasusundan po ninyo para naiguguhit po ninyo ang schematic diagram nito.
So unahin ko rito sa isang terminal point na ito ng timer number 1. Then isunod po natin dito sa NC contact nitong KM3. So okay na po, na-terminate na po natin to dito. Ang isunod po natin ay itong isang terminal point na ito ng NC contact nitong KM3. Connected naman po ito dito sa A1 nitong KM2. Okay po. Okay po, so na-terminate na po natin yan. Ito po yan, i-connect natin. NC contact nitong KM3 at itong A1 nitong KM2. So okay po, halos na i-connect na po natin ang wiring connection nitong sequential operation nitong timer. So pwede na po natin itong testingin para makita po natin at malaman po natin kung tama o may kulang dito sa wiring connection natin nitong mga contactors na ito. Okay po. So testingin po natin itong winiringan natin dito. Supplyan po natin itong control circuit breaker. So i-on po natin itong control circuit breaker. 232. So bago na po natin ito paganahin ay ipaliwanag natin ng konti ang sequence of operation nitong ginawa nating basic wiring connection nitong timers with contactors. Once na ipinares po natin itong start push button, ito pong contactor KM1 ay mag-e-energize. At ito naman pong timer number 1 ay gagana. After preset value ay magko-close itong NO contact nitong timer number 1. Once na ito po ay mag-close, mag-de-energize itong contactor KM1. At the same time ay ito naman pong contactor KM2 ang mag-e-energize. At ito naman pong timer number 2 ang gagana. And after preset value ay magko-close naman po itong NO contact nitong timer number 2. Once na ito po ay mag-close, ito pong contactor number 2 ay magde-energize. At the same time ay ito naman pong contactor KM3 ang mag-e-energize. At itong timer number 3 ang gagana. At once na ito pong NO contact nitong timer number 3 ay mag-close, magde-energize itong contactor KM3. At the same time ay ito naman pong contactor KM1 ang mag-e-energize. Gagana po itong timer number 1. So ganun po yung sequence of operation niya. Automatically and sequentially ay mag-a-activate itong mga contactors na ito with timers. Okay po, so paganahin na po natin yan. So bago po natin paganahin ito ay bawasan natin ng liwanag itong mga ilaw natin para makita po natin yung liwanag nitong mga pilot lamp or indication lamp. Then i-adjust din po natin ito para makita po natin ito. Okay. So i-press na po natin itong start push button. So nag-energize, nag-close, nag-energize naman to, nag-close po ito. So ganyan lang po kasimple yung sequence of operation na ginawa natin wiring dito sa magnetic contactor with timers. So okay po, sana po ay may natutunan kayo sa tutorial natin ito ngayon. At sana din po ay nagawa ninyo ng sarili po ninyong schematic diagram. Itong ginawa po nating basic wiring connection nitong mga timers na ito with contactors. Pakishare na rin po itong ating mga video tutorial dito sa ating channel sa mga kaibigan po natin na nag-uumpisa pa lamang mag-aral ng motor control. At huwag po ninyong kalilimutan na i-hit ang subscribe button, notification bell para ma-update kayong palagi sa bawat video na aking i-upload. Mabuhay po tayong mga Pilipino.